Nako, Senator Rodante Marcoleta, nasa international news na, no? Alam na po lahat ito na nangyayari ngayon sa Pilipinas at si Juan Bull pinahiya kayo sa buong mundo at Pinky, no? Ito yung sinasabi natin mga kababayan na itong problema ng bansa, kung sa ibang bansa ka nakatira at hindi ka Pilipino, nababalitaan mo yung nangyayari dito, magigets mo eh. Magigets mo kung talagang pinatakpan o hindi eh. Dito kapwa Pilipino, hindi nila magets. Dito kapwa Pilipino, ilalaglag ka kapwa Pilipino alang-alang sa mga politika nila, no? Dito kasi ang gusto nila palitawin dito, iba Pinklawan, politiko ng Pinklawan. Gusto nila kung yun lang pakikinggan nila. Wala sila ibang pakikinggan, lahat sa kanila mali na. Yun lang tama. Yun ang mali. Hindi katulad ng mga DDS Ito kinukumpara ko to Nangungumpara na ako. Yung mga DDS, flexible eh. Oh, flexible. Tingnan mo isa-isahin mo lahat Tatlo lang naman yan tatlo eh. Ano yun? DDS, BBM, Pinklawan. Yung pang-apat, yun yung mga undecided, yun yung mga neutral lang, no? Yung mga sa bahay-bahay lang dyan, di naman nangingialam masyado, no? Pero panig sila doon sa tama, no? Pero, yung DDS, yung mga DDS po, ang mga napapansin ko at napapansin ng karamihan, marunong tumanggap ng pagkakamali, marunong tumanggap, maaaring magalit-galit sa isang bagay. Ano ibig sabihin? Halimbawa, ganito. Sa DDS, pag may mga kumampi na ibang politiko, tatanggapin. Kagaya ni Rowena Guanzon. Di ba? Dating Pinklawan, tinitira ang DDS, pero nasaan na? Di ba? Tinatanggap pa rin. Ganun ang mga DDS. Ganun ang mga tema ng DDS. Kumbaga, hindi naman kasi parang politiko lang eh. Kumbaga, yun magagawa ng politiko pa sa bayan at yung nagawa kagaya ni Pangulong Duterte, no? Hindi katulad ng mga Pinklawan na to na talagang pili lang na napunta sa kanila. Napili lang. Yung mga Pinklawan, yung mga classification yan eh. Diba, sabi ko, yung mga Pinklawan, karamihan dyan, hindi naman lahat, puro mata pobre. Totoo lang totoo, danas ko eh. Yung may mga kakilala ko, ang aarte, mata pobre, pero tanongin mo sino iboboto, mga Pinklawan. Hindi sabi ko ito, nagkataon lang ba to? Is coincidence lang ba lahat ng ito? Di ba? Hindi. Yun ang mga loyalista, ang ano niyan, yung basta ipagtanggulan nila. Wala silang pakialam. Hindi nila aminin mali sila. Hindi katulad ng DDS, aminin mali sila. Si Robby nagmumura. Si Duterte nagmumura, okay lang. Di ba? Flexible. Hindi ko lang prangkahan. Kaya nga, ang gusto ng mga taong bayan, malaki sa sorbe si Sara. Bakit? Si Sara, kasi ang DDS kasi, walang plastic, tapat, hindi, kalamitan talaga, pangmasa. Ika nga, pangmasa yung ugali. Hindi katulad ng mga to, ang pa-plastic. Di ba? Kung nagtatago, gaya ng ICC, nagtatago sa likod ng ICC kahit alam naman nilang mali. No, pero papayag sila kasi para magiganti kasi galit sila sa mga Duterte. Ganyan sila. Pero galit sila sa mga Duterte, yung gawain ng mga Duterte kung mga balasubas daw mga Duterte, balasubas daw mga DDS. Pero kung sila kung mambalasubas, gano'n na rin. Ginagawa nila 'yon. Ginagawa na rin nila. Pero pag pinuno mo sila, sabihin nila, hindi kami gano'n. Hindi kayo harap-harapan na nga kayo. Mas masahol pa nga kayo eh. Bakit? Lahi na ang titira nyo eh. Biruin mo, lahing Pilipino. Tama, kaya nanlait ang mga didis ng relihiyon. Sige nga, pero tingnan mo yung Pinklawan pati mga loyalista. Kung laitin ang relihiyon ng bawat isa, si Joel, si Senator Marcoleta, laitin nila relihiyon ni Marcoleta, laitin nila relihiyon ni Cayetano, laitin nila relihiyon ni di ba? Ganyan sila. Yan ang sinasabi ko sa inyo pinagkaiba. Bagaman ang DDS nagmumura, may mga si Duterte nang gugurgur, etc. Palagi natin ganyan. At least may paggalang sila doon sa relihiyon at sa paniniwala. Itong mga to wala na eh. So ano ibig kong sabihin? Makikita mo sa diferensya pa lang kung ano yung pinaglalaban nila eh. Yung pinaglalaban nila mali. 'Di ba? Yung mga loyalista pati mga Pinklawan. Hindi naman lahat ngayon dito, ano ibig kong sabihin? Si Senator Dante Marcoleta nasa international news na. Magigets ng mga nasa international news kahit yung mga OFW nakikita Tingnan mo, mas maraming OFW naniniwala kay Senator Marcoleta pati mga maiso, ganyan. Bakit? Mas nakikita kasi nila, sabi ko nga, ang katwiran ko ganito mas makikita mo ang bundok pag nasa malayo kaysa pag nasa malapit, di ba? Mga OFW nakikita nila, tanaw nila yung mga nangyayari sa Pilipinas. Etong mga to,
pilit na pitatakpan, alam ng ibang bansa, ito, madaling salita na lang, alam ng ibang bansa, maging OFW man o maging sa international, alam nila kung ano yung mali at tama. At alam nilang tama si Senator Marcoleta yung pinaglalaban. No? Alam nila nagkakatakipan lang dito sa nangyayari sa flood control issue. Alam nila yung mga nangyayaring ganito na plunder, gawa lang, bunga lang ito ng dahil hindi pagsang-ayon sa panig o baka mahuli sa mali-malitang pera, no? Ito po, pakinggan niya muna natin itong si Senator Dante Marcoleta, nandito sa RH ba to? RH International ba to? Pakinggan po natin. Moscow. Good afternoon, Yunan. Hello to you, sir. Thank you so much. Recent political turmoil in the Philippines, as you well know, has ranged from protest over the ICC case against Mr. Duterte to a reshuffling of the Senate. How would you describe the political climate in your nation right now? It's not stable in a manner of speaking. I'm particularly referring to the Philippine Senate when, as you have observed lately, the leadership of the Senate is always under siege. The minority is now taking all what they can in order for them to wrest the leadership once again on their side. So this is how I can describe the Senate and its activities today. You yourself, sir, are now required to seek permission before traveling abroad. Is that correct? And is it anything to do with your links with Mr. Duterte or other domestic issues? That is the perception, number one. Number two, because of my advocacy, that the latest flood control scandal, that is the largest, I would say, corrupt case in our country, in our country's history. This is the largest scandal and theft of public treasury, and that is why I am very serious in getting to the bottom of all this. And I think this is the only case that all the culprits are really afraid of. That is why they want me to be removed from this responsibility, because it is as if that I am the only one now crying for justice for our people, because this is... Tama. Oh, siya na lang ang lumalaban ngayon. Pinag-iinitan na siya. Siya na lang talaga eh. O sige, mag-isip kayo. Bigyan ko kayo ng pagkakataon mag-isip. Sino? Sino sa kanila ang naninindigan ngayon sa sahor? Sino sa kanila? Wala na siya salita. Ito, mawalang galang ka na Libisti ah. Si Libisti siyempre nagsasalita doon about kala ES. Doon lang. Pero sa malaking flood control issue, sa umpisa lang si Libisti. Hindi ko inahamak si Libisti ah. Pero bakit siya tumigil? Kasi bakit din niya kayanin eh, yung kabuuan eh. Kasi malaking malawakan, napakarami involved dito, malalaking tao, hindi lang politiko ho. Malamang mayayaman pa, mga oligarko pa. Malamang to. Tulong-tulong to mga to. Kasi kaya hindi mahuli-huli ang big fish sa pabor sa kanila. Iilan naman yung mga yan eh. Mas marami ang taong bayan eh. Pero bakit di sila masugpo? Kasi napakarami nila eh. Tulong-tulong sila. Anong ginagawa nila sa minority? Sige, bigyan niyo akong dahilan. Bakit magpapalit ang minority? Bakit magpapalit? Sige nga. O kayong mga loyalista at mga pinklawan, bakit gusto palitan nila ng minority? Sige nga, ayaw nila kay Marcoleta? Ganun na lang ba yun? Bakit? Nagsimula na ba sila Marcoleta? Nagkagulo-gulo ka mga Senado? Nagkagulo kasi ginulo nung May 11. Dahil nagkagulo sila, dahil ayaw, siyempre, natural, based in scientifically, hindi nila ipapahuli si Batok. Kaya nagkagulo. Pero yun lang naman eh. Masasabi mo ba magulo lahat ng Senado ngayon? Hanggang ngayon magulo? Hindi magulo ang Senado ngayon. May direksyon niya. Anong katunayan? Si Sara na nagsimula, nag-convene na kagad. Pangalawa, may schedule na sa blood control issue. Biruin mo, nagkaroon kagad ng schedule. Yung kay Pinky ba may schedule? Wala. Anong gusto niya? Partial muna, report muna, pirmahan muna. Isipin mo may kondisyon, nagkaroon ng kondisyon. Dito ba, pagbubuksan ulit yung blood control issue, may partial report bang ginagawa sila Cayetano? Si Alan Peter Cayetano, para si Marcoleta? Wala naman eh. Wala naman sila ginagawa partial report eh. Sisimulan kagad sa Thursday. May hinihingi ba silang pirmahan muna bago magsimula? Ha? May ganun ba? May ganun na ba investigasyon ngayon? Sige nga, mag-isip-isip ho kayo. Sige nga, o sige, palagay natin mali si Senator Marcoleta. Palagay natin si Senator Marcoleta ayaw nyo.
palagay natin, ayaw nyo sa mga DDS, sige, nandun na tayo, maintindihan namin kayo. Pero tama ba yung ginagawa ng, tama ba yung ginagawa ng minority dati? Hindi nag-iimbestiga? Ha? Sasabihin nyo, alin ang iimbestigahan? Alin ang iimbestigahan? Hindi pa nga tapos eh. Kung wala pa lang iimbestigahan, ba't ginawa si Pinky ng partial report? Para saan yung partial report? Bakit papapirmahan niya? Sige nga. So, ibig sabihin, may iimbestigahan. Sa pag may iimbestigahan pala, ba't limitado? Hindi nyo nakuha ang logic? Hindi nyo nakuha? Alam nyo, alam ng Pinklawan, matatalino mga Pinklawan, naniniwala ako. Dahil alam ko, mga pasosyal, mga umaanib dyan. At alam ko, yung mga pasosyal, mga nakatagpos-takpos na pag-aaral sa mataas na eskwelahan, iba dyan. Kaya alam nila kung ano yung ginagalaw. Kaso, hindi sila maagalaw at yung mga fans nila o yung mga botante nila hindi maagalaw kasi nga, yung mga leader nila hindi gumagalaw. Katulad ni Kiko Matching, si Virus, hindi gumagalaw. Di ba? Pero, ang totoo, alam nila, yung mga loyalista, maaaring hindi nila alam kasi nga, gustong-gusto nila, bilib na bilib sila kay BBM. Walang question kahit mabilib kayo kay BBM. Pero maging patas kayo, tignan nyo rin. Diba? Tignan nyo rin. Kung ano yung pinakamalaki, the great na nangyari na flood control issue, tapos ayaw mag-imbestiga. Biruin mo, tapos sila Bato, sila Marcoleta, ipa-plunder, iimbestigahan kagad, ang bilis-bilis. Imagine nyo nga, ibig sabihin, 75 million kay Marcoleta, kay Jinggoy 500 million. Kesa yung kabuuan na walang 1 trillion, wala na. Mas uunahin mo ba yun? Sapat na ba si Jinggoy? Sige, palagay natin si Jinggoy may kasalanan. Si Revilla may kasalanan, si Chis may kasalanan. Sapat na ba ikulong sila doon sa 500,000 million o 100 millions na nakuha nila? Sapat na ba yung pambayad? Para hindi na mag-imbestiga, tatapusin na. Kasi di ba dati may bali-balita kay Pinky, tatapusin na daw yung pag-iimbestiga. Sipin mo yan. Ibig sabihin, ayaw talaga nila. Ang punto ni Senator Marcoleta dito, gusto niya, wag mapalitan ang majority kasi kaya gusto nilang palitan, hindi para itaas ang kredibilidad ulit ng Senado, kundi gusto nila mapalitan ang majority at agawin ulit ang posisyon ni SP Cayetano para yung flood control issue hindi na maimbestigahan ulit. Dahil yan ang pinaka-ingatan nila maski yung mga Pinklawan. Nagtataka lang ako, ang mga Pinklawan nakikisakay sa issue na yan. Kasi papaboros sa kanila sa 2028. Di ba? Ang nakakuha sila ng kakampi o magiging kakampi nila kasi alam nila yung boto nila marami-rami rin naman. Ngayon, makukuha pa nila mga loyalista, mas dadami boto nila. Kaya hindi nila kinaano yan. Di ba? Gets nyo? Isa madaling salita, di bali na maghirap ang taong bayan o mamblema sa flood control issue basta kami kumpleto boto namin. Their money, and it is not a simple theft. It is the looting of our national treasury. Okay, hanggang dito po tayo sa kay Senator Marcoleta, pero dito tayo sa isa. Dito naman po tayo sa isa. Painggan po natin ito. Kay Senator Dante Marcoleta. Hindi lamang yun. Ano pa ang kalagayan ni Rodante Marcoleta? Yan, Tingnan mo yung survey SWS. Kaya pahiya sila, one bull sila Pinky. Pang international news, di kayo nahiya. Ay bagay, wala silang pakialam kasi sa Pilipinas naman sila. Di ba? Pero yung digdidad ng bansa, sinasanla nila. Di ba? Wala silang pakialam dyan. Tapos sabihin nila, ang Senado dapat igalang, dapat palitan ng SP, digdidad ng Senado, dapat itaas muli, iupo muli kami. Pero digdidad ng Pilipinas, wala kayong pakialam. Mas may pakialam kayo sa Senado. Ano mas mataas? Ang Senado ang kabuuan ng Pilipinas. Sige nga, kayo mamili. Kung piliin mo Senado, wala na. Ayaw na natin. Ayawan na. Diba? Kung Pilipinas, malamang Pilipinas ang pinakamataas sa lahat. Diba? O bakit di mo iniingatan yun? Ba't sang-ayon sila sa paghuli ng ICC? Bakit sang-ayon sila sa paghuli ng ICC sa mga kalahi natin? Justice natin sa Pilipinas. Sige nga, bagong Pilipinas? Bagong Pilipinas pala bakit dito litisin yung mga tao? Kung bagong Pilipinas, bakit sabihin nyo mahina justice ito, mabagal? O hindi bagong Pilipinas? Di ba? At saka, Pulse Pulse Asia. Asia. Lahat na po ng survey, lahat na natin. Number 32 ako. Tama po. Pagkatapos, minsan maawa sa akin yung survey. 31. Hanggang sa umabot ako sa 23, 22, pabalik-balik ako sa 22, 23. Jen, halimbawa ikaw, alam ko namang hindi ka mahilig sa karera eh. Yes po. Hindi tayo nangangarera. Dahil alam mo yung ating kalagayan.
Pero sa mga nakakaintindi po ng karera ko, nakakabasa po ako maski sa comics lang. Mahilig ako sa Oo, comics totoo. naman. Kasi iglesia kasi siyang dalawa. Di ba? Yan ang kagandahan sa kanilang dalawa. Yan ang inuusig ng mga Pinklawan. Yan ang binabastos si reliyon ni Joel, reliyon ni Kibuloy, reliyon ni Marcoleta, reliyon ni Cayetano. Di ba? Siyempre mga makadiyos yan eh. Kayo, isipin nyo, sa mga Pinklawan, sino niniwala sa Diyos? Sino niniwala sa Diyos? Madali sabihin, God bless. Pag may Muslim, babatiin nila, LGBT. Oo, sige, madaling sabihin yan. Di ba? Pag piyesta, happy piyesta sa inyo. Madaling sabihin niya. Pero sino sa kanila, inahamon ko kayo. Maliban kay Abante. Kay Abante, okay pa, bilib ako sa kay Abante. Kahit ganun si Abante. Hindi ko pagbabalaki si Abante Pero kahit ganun si Abante, may mapipiga. Bakit? May nakikinig siya at nagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi ako, bilib ako sa mga ganun. Kahit anong sama ng tao at galit kayo, basta nagbabasa siya ng Biblia at nagsasalita siya ng Panginoon, katwiran ng Panginoon Diyos, hindi mo siya masasabing low o lowest rank. 'Di ba? Mas pinapakita niya. O baka sabihin ng iba, bakit kailangan pa ba ipakita sa taong bayan na nagbabasa ka ng Biblia? Pwede naman solohin mo na lang eh. No, kailangan mong ipakita sa taong bayan. Sabi yan ni Kristo, pag malaki mo siya iba itinatatwa 'Di ba? Ikinahihiya Huwag mo akong ikahiya. Kung pag kinahiya mo ako, ikahihiya din kita, sabi. 'Di ba? Yun yung katumbas noon. Kaya sila Cayetano, walang masama. Broadcast live, nagbabasa ng Biblia kung nagko-quote. Kahit sila Abante. Galit man tayo kay Abante, pero bibilib ka in the side. Bakit? Nagbibiblia sila O maliban kay Abante, sino pa? Naniniwala sa mga Biblia at relihiyon. Wala na. Pinklawan, sige, hanapan mo sila mga makarelyoso, wala. Mga loyalista, makarelyoso, si Bonget niya Wala nga ata ako nakita, mula naupo siya, binanggit niya ang pangalan ng Diyos Nagpasalamat sa Panginoon Diyos, salamat sa iyo. Si Duterte na siya sabi niyo, minura ang Diyos, pero nagpapasalamat siya sa Diyos. Di ba? Walang pinagkaiba sa paborito kong linya. Yung katabi ni Kristo na masama, na magnanakaw, kriminal niya, sabi ng Biblia, na maililigtas niya pa. 'Di ba? Sa paghuhukom, naipako sa krus, 'di ba? Yung katabi niya. Sipin mo na lang 'yun. Ayoko. Sino sa kanila naniniwala? Hindi ko nahamak religion nila. Sino sa kanila naniniwala? Reliyon ni Robin Padilla, binabasos nila. Reliyon ni Senator Marcoleta, binabasos nila. Joel Villanueva, binabasos nila. Yung tatay nila, yung reliyon ng tatay nila. Jesus is the Lord. Si Kibuloy, binabasos nila. Yung Cayetano, binabasos nila. Tapos sasabihin nyo, DDS, masama. Di ba? Ang masama, dalawang klase. Yung panlupang ginagawa, yung dito. O yung pangkalangitan, yung panglangit na ginagawa. Yung sabi, laban sa espiritu. Yan yun, yung nilalait nyo yung reliyon nila. Hindi, real talk lang tayo. Totoo talaga. Nangyayari yan. Tsaka sa pelikula At nakikita nyo yan. siya, napapanood na natin. Tatayaan mo ba yung kabayo na yon? Kundihado? Wala Oo. Ang ibig ko po sabihin, tataya ka lang sa isang tao, ano man ang gagawin, aktibidad, kung may maasahan ka doon. Siyempre naman po. Oo. Sino po tataya sa akin? Number 33 ako. Dito, binabanggit niyan, huli siya sa survey. Pero si Mike Defensor, tumaya pa rin sa kanya ng 30 million. Senator Dante Marcoleta, ito 30 million cash. Cash man cheque. Tutulong ako sa'yo. Siyempre, number 33 siya. Sinong number 33 kulelat sa survey, tatayaan mo pa rin. Sipin mo yan? Ang tinatayaan, siyempre, tataya ka sa politiko, mataas ang survey. Tutulong ka sa kanya. Ibig sabihin, yun, umahabol ka ng kapalit nun. Eto, magkaibigan lang sila. Ang taas-an niya ng 30 million, siyang kukuha si Mike, mayaman pala si Mike, may mali-maleta si Mike. Kasi, bilib na sila sa 30 million. Kasi, siguro, ang nahawakan niya, ayoko naman laitin siguro, ang experience sa ordinaryong tao, pang trabaho lang. Kaya naiisip mo, malaki ang 30 million. Pero sa mga businessman, sa mga malalaki, may mga building katulad ni Mike Defensor, may mga may-ari ng building. Di ba, na-raid niya? Bali, wala ang 30 million. Sabihin ko sa inyo, barya lang yan. Sabihin ko sa iyo. Oo. Talaga, sabi sa akin nga ni Mike Defensor, kaibigan ko yan Isa yan sa tumulong sa akin. Oo. Kung Dante, sabi niya, ako naman gusto kitang manalo talaga, ba't naman hindi? Oo naman, kaibigan niyo yan. Kaya lang, alam mo naman ako, kanya, practical naman akong tao. Hindi naman kita kamo, bigla na lang kitang aapuyuhan na ganyan, i-encourage. Alam ko namang number 33 ka, pero tutulungan kita, huwag kang mag-alala. Ayun, So, Kahit na siguro, di ba, Mike?
pagka ako nanalo, ire-recommenda kita sa MMDA. Huwag na, alam ko na hindi ka mananalo. Ano po ang ibig ko sabihin? Oh, baka pag narinig na naman nila yan, kakagatin na naman nila. Analogy lang yon. O ikanya, pag nanalo daw si Marcoleta, gagawin MMDA si Mike. Ganyan sila eh. Yan sabi ko sa inyo, mag-ano kasi, igalang nyo kasi ang relihiyon ng iba. Galang nyo. Pero Dante Marcoleta, nung siya'y kumakandidato, wala po siya sa kalagayan na mangako. Oo. Baka wala pong maniwala sa akin. Kaibigan na lamang po siguro, kaya nila ako tinulungan. Oo. Yun lang panahon na, yes po. Pagkatapos may plunder ako dyan. Oo. Nililiwanag ko lang kung paano ang gagawin nila para lamang lusawin yung aming bilang para makuha nila ang mayorya. Ito yung punot dulo nito Doon dyan. talaga uuwi Hindi sila tumitigil araw-araw. Oo. Araw-araw, pati yung Yari kayo. nangyari nung nakaraang huling araw. Ito naramdaman ko sa pagwebes, kung di mapalitan ang liderato, sana wag. Lulusawin ni Senator Marcoleta ang karamihang senador dyan sa flood control issue. Bakit? Ayaw nila, kaibigan niya si Subiri, no? Kaibigan niya si Subiri, saka si Win, no? Pero, kung sila, isa sa mga dahilan para hadlangan ang flood control issue, walang kaibigan, di ba? At yung mga nagtatakip na na senador, papa-minority man o majority, lulusawin ni Senator Marcoleta. Napakadami niyan, mga ilan yan. Ilang senador dyan, si Juan Bol, si Pinky, yan, yung mga nagtatakip sa flood control issue eh. Sino pa ba? Yung dalawa, yung mga Pinklawan. Yung mga Pinklawan, alam naman nila totoo eh. Sino ba natatakip dyan? Dalawa na naman natatakip eh, totoo sin eh. Oo, nadadamay lang yung iba eh. Si Pinky sa si Juan Bol na naman natatakip talaga eh, todo eh. Diba? Anong katunayan? Diba siya SP nakaraan eh? Nang nag-walkout sila. Oo. So, Ito yung kalagayan namin. Hindi lang si Jinggoy, hindi lang ako, Joel Villanueva, Chis Chis Escudero. Yan, oo. Pipilitin po nilang kunin yung mayorya dahil sa takot nila sa Blue Ribbon. Ito po ang kinatatakutan nila, yung Blue Ribbon Committee. Oo. Naku, marami pang araw yan kasi ang sabi na ngayon, lumalabas na rin po yung another ICC warrant. Pati daw yata si Senador Bongo. Baka Gagawin nila lahat Di yan. ba? Masiguro lang nila. Oo. Masiguro lang nila na makuha nila uli. Bakit napaka-importante po, mga kababayan? Jen, bakit Opo. napaka-importante po na kaagad nilang makuha ang mayorya? Oo. Takot na takot sila sa flood control. Nako, yan ang sinasabi ko sa inyo. Paulit-ulit yan. Huwag niyo sasabihin, wala namang flood control inventor ni Marcoleta yan. Gusto niya kampanya si Diskaya. Ano? Ang layo. Ibig mo pala sabihin, ang Pangulo, si BBM, nagpasimula ng investigasyon na yan para kampihan lang ni Marcoleta si Diskaya. Tedengs! Ano yan? Anong logic yun? Ibig mo sabihin si Diskaya, lahat ng kurakot naka-Diskaya? Yung 1 trillion naka-Diskaya? Hindi! May existido ng mastermind. Ano ka ba naman? Diskaya, kontraktor yan. Nasa kanya ba pera ng bayan? Maniniwala ako pag pinahawak sa kanya ng gobyerno yung pera ng bayan. O sige, maniniwala ako. Si Diskaya lahat yan. Pero anong karapatan ni Diskaya humawak ng pera ng kabanbayan? Wala! Sino nagpapasya? Sino pumipirma? Budget na appropriation? Sino signatory? O kayo sumagot kung sino? Ano ba? Ito lamang ang kasiguruhan. Mga babayan, sinasabi ko po ito lang ang kasiguruhan para sa kanila. Para tuluyan na pong maibaon sa limot ng flood control investigation. Wala na pong iba. Wala pong iba. Oo nga, no? Kasi kung iisipin natin, sir, walang motivation para gawin to sa inyo maliban sa usapin ng flood control issue eh. Ini-explain ko nga sa inyo eh. Anong injury, anong damage sa gobyerno? Anong katiwali, anong perang gobyerno po ang ninakaw ko? Wala po eh. Mga kaibigan ko po ito na nagkusa na tulungan ako eh. Pati po ba yan nahanapan pa ninyo ng butas? Wala silang mahanap eh. Blanco utak ng mga Pinklawan niya kasi galit sila, napasara yung isang istasyon. Blanco utak ng mga loyalista diyan kasi ayaw nila kay Marcoleta. Ganoon lang kasimple yan. Pero yung katotohanan lumilitaw talaga. Kaya nga sa international news, masasabi nila eh, na ang talagang totoong mastermind, alam nila eh. Hindi na sila sasalita kasi nga, nasa ibang bansa sila. Pipilitin nila ngayon. So, Ano sinabi ni Ombudsman Boying Remulla? Narinig ko eh. Opo. Ombudsman, bakit po
pati si Senator Dante po ay kinasuhan nyo ng plunder. Alam mo sagot niya? Oo. Why not? Sabay talikod. Wala siyang may paliwanag eh. Kagaya din nung kagaya ng Assistant Ombudsman, Clavano yata si Mito, yung pangalan. yung tagapagsalita niya. Hindi, hirap na hirap siyang ipaliwanag paano magkakaroon ng kaugnayan yung pagbibigay sa akin ng Kakasuhan ba yan kung wala may utos? May nag-utos na mas mataas sa kanya. Tama? Bakit? Kung ikaw lang pala ang nag-utos o kayo-kayo lang, dapat napapaliwanag mo. Ibig sabihin may nag-utos na mas mataas kaya malakas loob mo at hindi mo napapaliwanag. Di ba? Sino nagluto niyan? Alam mo kung sino nagluto. Ang pakla, sino nagluto? Ay, si Manang Coring nagluto niyan. Pero sino nagluto niyan? Ay, hindi ko alam eh. Yung nagluto niyan eh. Ibig sabihin, kahit alam mo, hindi mo sinasabi. Kasi ayaw mo pahamak yung nagluto. tulong ng mga kaibigan ko na ikapagkakaroon ng disgrasya sa gobyerno. Opo. Na meron kaming ninakaw na isang bagay mula sa gobyerno, pati yung interes ng mamamayan Oo. ay O ano mang naapektuhan. influensya na maibibigay o nito. ano bang impluensya na maaaring makapekto hindi lamang sa paglilingkod namin sa bayan, kung hindi lalong-lalo na yung pagsiservisyo na karampatan para sa mamamayan. Nako, lulusawin ni Senator Marcoleta to, maniwala ka. Lulusawin ni Senator Marcoleta tong masimulan sa Thursday, magugulat lahat. Lulusawin niya. May nakarating na sa akin informasyon pero lulusawin niya ang mastermind. Maniwala kayo. Ayan. Wala siyang may konekta. E paano mo kagikukonekta? Pero ang gusto kong puntuhan dito, Jen, Opo. hahanapan ka talaga. Kahit anong mangyari. Bakit? Hindi na ako pwedeng kausapin. Si Jinggoy, akala nila makuha. Yun, nagkamali sila. Ang buong akala nila, Oo. kayang-kaya nila sa magitan ng pag-apply ng katakot-takot na pressure. Oho. Ngayon lang ako, ngayon ko lang napagalaman talaga. Malakas din. May prinsipyo May din yung prinsipyo mama, no? din itong Oo. taong ito. Kaya sabi ko, Nel, bago ako umalis, pre, mauna na ako sa'yo, hahabol ako sa saganang mamamayan. Opo. Pero dadaling ko pare, sabi ko, ang pagnganga ko sa'yo at mamaya sasabihin ko talaga sa program. Oho. Tumayo siya, kinamayan akong ganyan. Ayun. Kaya kailangan ko po sabihin sa inyo ito. Mabigat po itong mga pangyayaring ito. Sen, ano ha? Ang taong bayan tuloy, kung makikita nyo ngayon sa social media, mga reaction. Kaya alam mo, ito Huwebes in-announce. Ito bakit maaga in-announce ni Cayetano ang Blue Ribbon? Kasi si Marcoleta na-conflict siya eh. Di ba sinabi niya sa 25, bakit announce sa Lunes? Maaring pain lang ni Cayetano yun eh. Oo. Maaring pain lang eh. Kasi bakit? Di ba, nag-motion niya, nagpet na liderato, anong ginawa sa kanila? Pinagpa-plunder lahat sila. Pinakasuhan lahat sila, pinamamadali lahat. Tapos nagreklamo pa si Erich, yung isang tulpo, na ba't daw minamadali ang motion. Pero yung amo nila nagmamadali ata para kasuhan sila Marcoleta. Ito lang. O ito, naniniwala ako, baka si Cayetano, pinapaagat na naman sila sa pain. Ipinapaalam na magkakaroon ng hearing sa Huwebes para malalaman kung sino mag-react at sino magmamadali para kasuhan si Senator Marcoleta. At si Marcoleta, naglalatag ulit para sa akin, sorry ako Si Cayetano, tandem, at si Marcoleta, naglalatag ng patibong. Maniwala kayo. Konting tiis na lang, linggo na lang ang bibilangin. Mariresolba na. Mr. Pangulo, matutuwa na ho kayo. Yung pinasimulan yung investigasyon na sinasabi ni Auntie Claire, mariresolba na namin ni Senator Marcoleta at ni Cayetano. Kung hindi man si Cayetano, pero sinisigurado namin si Senator Dante Marcoleta. Makulong man si Marcoleta. May Panginoon ang kikilos, gagawa ng paraan. Hindi papayag ang Panginoon na sambayan ng Pilipino maloko at mapaniwala na walang flood control issue na kahit meron naman. Tapos nila, parang yung damdamin, nagpupuyos yung damdamin siya parang gustong sumabog ang kalooban. Hindi natin ini-instigate, ini-explain lamang natin. Lahat kasi magkakatugma Pati yung simpleng motion ko na i-amend namin ang sa aming rules. Opo. Para sa ganun, sa mga pagkakataong yung physical na presensya ng isa sa amin ay wala,
halimbawa nasa Amerika siya, kagaya ni Nelson, nasa Amerika yata, kaya tayo dalawa lang ngayon. Pero gusto niya halimbawang makihati sa usapin na to, Yes po. pwede siyang mag-Zoom. Di ba? Talagang ayaw na ayaw nila. Kung kinakailangan mag-walk out sila, wag lang matuwa. Kasi sila na yung nagsabi, kaya nyo sinusulong yun dahil gusto nyo makasama, makapag-participate si Senator Bato. O ano nang masama? Senador naman yung tao, di ba? Bakit sila nung sila? Nung mga nakalipas na panahon. Halimbawa, ito si Ping. Ha? Pati sa Interparliamentary Union Dahil sila yung nagpupunta ron. Alam mo yung Interparliamentary Union, ito ay world body. Ako nakapag-ano na rin ako ron nakapunta na ako ron, nakapag-attend ako ron. At mula yung mag-attend ako yung kauna-unahan at kahuli-hulihan. Nangako ko sarili ko hindi na ako mag-attend dito. Walang kakwenta-kwentang puro ano lang pala yun. Ganun ba? Puro ano lang, puro yung talagang parang publicity. Pero naman ako naman dahil tinutupad ko ang tungkulin ko, may kwento ko lang ng konti. Yes po. Merong 3 resolution kasi doon. Opo. Sabi ni GMA, kasi doon niya ako pinapunta, ako kasi lahat ng gagawain ko talaga siniseryoso ko. Dinelegate ata kayo dun saan, Oo. 3 yung resolution. Opo. Isa lang ang natalo tayo, yung 2 na ipanalo ko. Alam mo kung bakit yung isa hindi ko na naipanalo? Nalate ako kasi kinakailangan magpunta ka sa napakaraming ano Doon lang palaki na tayo. Pagkatapos, pag upo ko naman ganun, tapos na. Nagbotohan na Pero pala. yung watawat nila, yung banner na kaganon pa. Alam kong bumoto itong katabi ko. Yung katabi ko, Algeria Teka muna, sabi ko, tapos na ba? Yes, kanya. Bakit ka ako tumaas against Philippines? Wala ka naman andito na nga ako nahuli ka, sabi niya. Doon lang ako natalo. Ayun, Pero ayoko na. Dahil yung pagtatalo doon, parang ano lang parang pag-uusap lang na hindi ba pwedeng i-delegate yan, Sen? Ako na lang papuntahin niyo pag mayroong mga Interparliamentary Union meetings? hindi ka siguro papupuntahin doon dyan. Kasi, bakit ka mo? Opo. Mas magaling ka sa kanila dyan. Yun lang. Okay, ganito, papaliwanag ko dito po, sabi ko nga sa inyo, flood control ang kinakatakutan nila. Nagtaka nga ako maaga, Biyernes lang ata, nakaraang Biyernes, sinabi na ni Peter Cayetano na meron silang investigasyon. Sa tingin ko, pain to Kasi alam nyo bakit? Madaling painan ang taong gumagawa ng mga mali. Tandaan nyo yan. Nangingibabaw kahit balik-baliktarin mo, ang mananalo yung gumagawa ng tama. Tandaan nyo. Nilikha tayo ng Panginoon. Kahit scientifically, lumilitaw kung ano tama. Tandaan mo. Basic, physics. Ang tubig, dadaloy pag nakaganon. Ang baso, matatapon pag tinaob. Basic lang tayo. Hindi tayo pwedeng pahirapan. Ang masama, mangingibabaw ang kabutihan. Kaya pag pinainan mo sila, Pinky, makikita mo, Webes ang flood control issue. Bago mag-Webes, gagawa sila ng malaking issue na wag lang matuluyan. Doon pala makikita nyo na tarantara sila. Ano katunayan? Nagsalita na si Juan Bo, lalong sabi, illegal daw yung paglagay kay Senator Marcoleta bilang subcommittee. Wala daw sa batas yung subcommittee, kahit naman meron. Diba? Gumagawa sila, ayaw nila talaga matuloy ang flood control issue. Dahil andyan lahat ng kasagutan. Andyan ang susi. Kaya eto, si Cayetano Tandem, Marcoleta at Cayetano Tandem, Sanib Puwersa, maaaring naglatag na naman ng patibong sa kanila. Mahilig tayo dyan kasi yun naman ginagawa. Yan naman talaga patibong dyan, mga panlalansi lang yan. May mga kabutihan sa panlalansi yung ginagawa nila si Senator Marcoleta. Diba? Hindi sila pwede manlansi. Bakit? Mali yung ginagawa nila labag yun sa rules ng science, rules ng physics. Diba? Mali yun. Wrong. Hindi pwede maging patibong yun. Gagamitin nila. Pagpaplano lang siguro. Pero yung kala Marcoleta, huling-huli sila sa patibong. Yung motion pa lang Diba? Nagdami nag-react Diba? Pati niya si Bongit nag-react Kahit di naman daw pwede mag-react kasi ibang body siya Ibang branch siya Nasa executive siya
tapos magre-react ka sa nasa judiciary, nasa legislative branch, di ba? Sabi niya ni Baligod, anong pakila mo? O, ibig sabihin, nagre-react sila, nahuhuli ang isda. Nahuhuli ang isda sa mga patibong. Di ba? O, maraming salamat po sa inyo. Ganito lang po. Napuno ko naman kayo ng bagong kaalaman. At nasiksik na naman ang makabuluhan talakayan. Isang komentaryong punong-puno ng karunungan. Hindi to puro patawanan lang. Hindi ako nagtatalakay na para pang-asar lang. Asarin si Jinggoy. May nagtatalakay kasi na asar lang si Jinggoy. Buti niya sa'yo, Jinggoy. Mula ng pagkabata ako, kung nakulong ka na hanggang ngayon, nakakulong ka pa rin. Patawa lang yun. Pang-asar lang yun. Pangungutya lang yun. Dito, hindi ganun dito. Dito, puro katotohanan nakaririnig nyo. Puro katwiran ang nangingibabaw dito. Di ba? Walang kampiyan dito. Sabi ko nga, kung si Sara ma-impeach at malaman totoo, hindi si Sara, impeach si Sara. Kung ang Duterte nalaman ay may kurakot sa flood control kasama siya, ikulong, kahit si Pulong. Oo, ikulong. Walang kampiyan dito. Pero kaya nating hangaan sila kahit kalaban. Kahit sila Junel, sila Trillanes, kaya nating hangaan. Kaya natin silang palakpakan pag nakagawa sila ng tama. Ganon din ang mga DDS. Dito, katwiran na nangingibabaw. Tandaan nyo yan. Okay, maraming salamat. Ganito lang po, paalam po sa inyong lahat.